Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, November 22, 2023. Patuloy nga pong nakakaapekto sa ating bansa itong northeast monsoon o yung amihan na umaabot na nga po yan hanggang sa parte ng Metro Manila. Asahan po natin yan sa may Cagayan Valley and Aurora. Ito nga po yung malamig na simoy ng hangin. Samantalang yung shear line ay patuloy nga pong apektado nito ang Visayas, Bicol Region, Mimaropa, Quezon, and Zamboanga Peninsula. Dito nga po kung saan nakakaapekto yung shear line, ito po yung may mga posibilidad o mataas ang tsansa ng mga mayroong pag-ulan na posibleng magdulot po yan ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At tayo naman po sa advanced weather forecast ng European Center patuloy nga po na wala tayong imo-monitor na posibleng bagyo, pero mananatili nga po na magkakaroon po tayo ng mga matitinding pag-ulan dahil nga po sa shear line. Kaya bayang pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan dahil posible pa rin ito na magdala ng mga pagbaha at lalong-lalo na po yung mga landslide. Dumako muna tayo sa ating rain map animation kung saan yung mga posibleng lugar na makakaranas ng pag-ulan. Mamayang alas 10 ng umaga, merong posibilidad na mahina at katamtamang pag-ulan dito nga po sa northern portion ng Visayas at ilang bahagi ng Bicol Region. Maging dito nga po sa may parte ng Palawan, merong mga posibilidad na mahina at katamtamang pag-ulan. Makulimlim na kaulapan ng ilang bahagi ng Luzon at lalong-lalo na nga po sa parte ng Mindanao. Pagdating naman po mamayang alas 3 ng hapon, may mga posibilidad pa rin ng pag-ulan sa Bicol Region, Visayas, Palawan hanggang sa may Mindanao. Meron na nga po posibilidad ng mga pag-ulan. Mananatiling maganda ang lagay ng panahon ng Luzon, pero makulimlim ang ating kaulapan na may posibilidad ng isolated rain shower. Pagdating naman po ng alas 6 ng gabi mamaya, dahan-dahan nga pong gaganda ang lagay ng panahon, pero makulimlim pa rin po ang kaulapan ng Bicol Region at Visayas at meron pa rin mga posibilidad na pag-ulan sa may Palawan at Mindanao. Makulimlim na kaulapan sa western section naman po ng Luzon at dahil yan sa northeast monsoon. Ito nga po yung malamig na hangin. At pagdating naman po ng alas 10 ng gabi mamaya, ito po yung ating magiging possible scenario. Magiging maganda pa rin po ang lagay ng panahon. May mga posibilidad na pag-ulan dito nga po sa may parte ng Palawan at katamtamang pag-ulan lamang po o yung mga posibleng pag-ambon sa eastern section ng Bicol Region at ang dulong bahagi ng Mindanao. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga po sa ating advanced weather forecast, mapapansin naman po natin yung paggalaw nung ating lagay ng panahon. May mga posibilidad na makakaranas ng malalakas na pag-ulan dito nga sa may parte ng Mindanao at ng Palawan at aangat nga po yung shear line hanggang dito sa eastern section ng northern Luzon. Kaya bayang pag-iingat sa ating mga kababayan dyan. At pagdating naman po ng November 24, yung shear line nga po ay andito po yan sa may parte ng eastern section ng northern Luzon. Kaya iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan dyan dahil dyan po ay makakaranas ng mga posibilidad na malalakas na pag-ulan. Pagdating naman po ng November 25 ng madaling araw ito po ay may posibilidad na malalakas na pag-ulan na posibleng magdulot ng pagbaha sa eastern section ng northern Luzon, central Luzon at hanggang sa parte ng Bicol Region. Pagdating naman po ng November 26, by November 26 patuloy nga po na makakaapekto yung shear line. May pagkakataon na hihina itong shear line kaya mawawala yung mga posibilidad na malalakas na pag-ulan. Asahan natin yung mga isolated rain shower. Pagdating naman po ng November 27,
mapapansin nga natin yung shear line dito ay nawala at ang makakaapekto sa ating bansa yung easterlies, no? Lalakas yung easterlies at hihina ng bahagya itong northeast monsoon. Pagdating naman po ng November 28, muli nga pong lalakas ang pagbugso ng northeast monsoon, kaya magkakaroon na naman tayo ng possible shear line na magpapaulan muli dito nga po sa eastern section ng Luzon. Meron po tayong nakikitang pressure dito pero sa ngayon mababa naman yung chance nito na maging isang low pressure area. Possible nga po as a cloud cluster pero magpapaulan po yan sa Mindanao at sa may Visayas. Pagdating naman po ng November 29, muling pagbugso ng northeast monsoon, yung pagsasalubong nila ng easterlies, ito po ay magdudulot ng matitinding pag-ulan na naman sa eastern section ng Luzon, Bicol region hanggang sa parte ng Visayas. Pagdating naman ng November 30, malalakas na pag-ulan, asahan natin po yan dito nga po sa may eastern section ng Northern Luzon dahil po pa rin yan sa shear line. At pagdating naman po ng December 1, no, tuloy-tuloy pa rin po, meron tayong mga posibilidad na pag-ulan. Nagkakaroon nga po tayo makakapal na kaulapan o yung kumpulan ng kaulapan dito nga po sa karagatan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ito po yung mga imomonitor natin kung ano nga ba yung mga posibilidad na magiging senaryo nitong makakapal na kaulapan na ito. Pero sa ngayon po, wala po tayong nakikitang posibleng bagyo na mabubuo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero manatili tayong mag-iingat dahil nga po sa tuloy-tuloy na pag-ulan na dala-dala nga po ng shear line. Mag-iingat po tayo palagi God bless po sa ating lahat.